Sa aking paglilibot sa Bugyas, nalaman ko na hindi lang pala si Janaret ang may ganitong sinapit. Sa paanan ng isang burol, isang animoy, sementeryo ng mga repolyo ang tumambad sa amin. 5 buwang pinaghirapan ng mga magsasaka na itanim at patubuin itong mga repolyong ito. Pero dahil alam nilang malulugi lang rin naman sila kapag binenta nila ito sa trading post, may ilang mga magsasaka dito sa Bugyas ang ginawa na lang nila, pinapabulok na lang nila sa lupa ang kanilang pinaghirapan. Sa ating kultura, ang panahon ng anihan ay panahon ng pagdiriwang. Pero ngayon, panahon na ito ng kalungkutan. At ang mga repolyong pinaghirapan, ililibing na lang muli sa lupa. Ano na pong gagawin ninyo dito sa mga repolyong to ibebenta natin? Hindi, pang abono na. Anong pang abono? I-decompose. Maging abono. Papubulokin nyo na lang? Oo. Hindi nyo na to ibebenta? Bakit po? Dahil sa mababang presyo. Magkano lang ba ito bibilhin sa inyo pag sa merkado? Piso sa merkado. Bakit po 2 piso lang? Ano sabi nila? Oversize yung malalaki. Oversized. Kung 2 piso kada kilo lamang bibilhin ang mga repolyong ito, kukulangin pa ang kita para pambayad sa truck at gasolina. Kulang sa yung transportasyon kasi 4. Oh, tapos? Tapos so yung pordiya ng magbubuhat hanggang sa sasakyan, Oo, piso. piso. Hindi Malulugi ka pa. lugi. Oo. Bakit ka pa mag-aani kung wala rin namang bibili? Kaya ang panahon ng anihan, panahon na rin ng pagbubungkal. Kasama ang 5 buwang pinaghirapan at inasahan. Sa report sa atin ng ating Regional Field Office sa Cordillera, kasama ng mga lokal na pamahalaan, ay sinasabi po at nakonfirma natin na wala naman pong oversupply ng mga pangunahing gulay dito po sa ating Baguio Trading Center. Ganun din po sa La Trinidad. At in fact, ay meron pa pong maliit na reduction sa production po natin noong 2023 kung ikukumpara po natin noong 2022. Sinikap naming kunin ang panig ng Department of Agriculture, pero tumanggi silang magbigay ng panayam. Noong January 8, naglabas ng balita ang Department of Agriculture na balik na raw sa normal ang presyo ng mga repolyo. Wala na raw oversupply dahil nabibili na ang lahat ng repolyo sa palengke. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit kaunti na lang ang dinadalang gulay sa bagsakan. Dahil imbis na anihin, ang mga repolyong pinaghirapan, pinabubulok na lang.